ko ba magtrabaho dito? More than 9 years. Yan ang pag-usapan natin ngayon mga idol. Let's go! Okay, one stop please. Yes sir. Thank you. Okay mga idol, ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog kasi kahapon sobrang dami talaga ng tao sa shop namin. Thank you. Nung ko lang nakita yung shop ng ganong karaming tao sa loob ng isang taon na pagkatrabaho ko sa Another Chance, talagang tinubog talaga yung tindahan Kaya ito, ngayon ko lang itutuloy yung pagbablog ko. Salamat sa Diyos dahil naka 1 year na nga po pala ako nung April 5 kung hindi ako nagkakamali. At salamat sa aming boss na lagi kong binabanggit dito, si Boss Marlo. Nakilala ko yung ugali niya. Pag may hindi ka magandang ginagawa, syempre sasabihan ka niya. At hindi lang siya basta boss isa rin siyang advisor sa aming mga employee niya. Pag may problema, nandyan siya lagi, nakasuporta. Hindi lang man ako naka-experience ng ganun na nadamayan ni Boss Marlo. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos nagkaroon ako ng ganitong trabaho, ganitong boss, ganitong mga kasama. Ito na siguro yung pinaka komportabling pag-abroad ko mga idol. Dito na tayo sa strand. Sabi ko nga mga idol yung mga unang pag-abroad ko stressful yun pagising mo pa lang ng umaga parang palagi ka na naghahabol gaya dun sa transpo, makikipagsiksikan ka dun sa mga ibang lahi kasi isa lang yung transpo nyo. Isang pila lang, although maraming service yun, makikipag-agawan ka ng pwesto sa mga ibang lahi. Hindi gaya ba dito, relax na relax ba. May time ka pa magkape. At syempre pag ganitong napaaga tayo, uupo muna tayo dun sa bench ni Chess. Uy! So yung mga idol, time check 1:30 na, ngayon lang tayo kakain. Tuloy na lang natin yung kwentuhan natin kanina. Ayun nga, yung trabaho ko dito, ito yung pinaka chill ang trabaho ko abroad. Hindi nga gaya dati, lagi ka naghahabon, lagi kang stress bago pumasok dahil nga meron kayong project na tatapusin ng araw na yun. At palipat-lipat ka pa ng lugar, Abu Dhabi, Dubai, Al Ain, ganun ba. Malalayong biyahe pa yun, hindi gaya dito, maliit lang ng isla. Kaya malipat man ako ng destino, hindi ganun kalayo. Thank you. Akalain nyo kanina pa kayo nasa labas, dito pa rin kayo? Kaya nga palagi kong sinasabi ng mga idol, no, isang pasasalamat ko na rin sa Diyos na nagkaroon ako ng
ng ganitong trabaho, ganitong boss, ganitong kasamahan. Sa totoo lang mga idol, yung simula ko dito hindi talaga maganda handa na akong umuwi uli. Kinontak ko na uli yung boss ko sa Pilipinas at kahit daw sagutin niya yung ticket ko, basta umuwi na lang uli ko at magtrabaho uli sa kanila. So nakaset na yung isip kong ganun hanggang sa dumating nga itong another chance at nabigyan ako ng another chance. Salamat po Boss Marlo, at ngayon naka 1 year na ako sa another chance, at salamat sa isang bagong chance na ibinigay niyo po sa akin, Boss Marlo. Bilang ganti syempre pagbubutihin natin yung trabaho natin, at ayun, sa tuwing naka-duty ako saan man, sa Cannon Place o dito sa Strand, tinuturing kong akin yung business, para may care ba tayo. Kaya lang minsan nai-screenshot tayo na nakatayo lang, siguro sa sobrang feel na feel ko yung inaari kong akin yun, nakala ko akin na nga. Di po, sorry Boss Marlo, minsan po natsitsempuhan tayo ni boss, nakatayo lang dun sa kaha na hindi naman dapat natin ginagawa yun. Dapat ikot-ikot din, galaw-galaw, baka nga naman ma-stroke, may care pa rin sa atin yung boss natin. Psst, boy, saan ka punta? Tapon basura. Yung mga idol, ang buhay ko dito chill na chill. Salesman, stockman, minsan driver. Eto ngayon, tapon basura. Pero sabi ko nga masaya ako sa trabaho ko ngayon. Ito na yung pinaka komportabling trabaho ko abroad. Basta hindi ako dito gaya nung dati na parang inip na inip ka na uling makauwi, ganun. Dito parang nasa sarili ka na ring bansa. Ang ano mo lang talaga, mamimiss mo lang talaga pamilya mo, yung nanay kong mabait. Ma, shoutout sa inyo, si Madam D dyan sa Santa Rosa, Barangay Kaingin. Pero ngayon nakabili na siya ng secret. So yun, naalala ko lang to kasi nakausap ko nung last Sunday si Idol RB. Ang mga idol, paki-subscribe yung channel niya, RB Villarruel. Isa nating kaibigan na vlogger dito. Ayun nga, pag-usapan namin yung buhay-buhay dito sa isla. Masarap, masaya, na may lungkot, madali, na may hirap. Ganun talaga. Hindi naman palaging saya, palaging ginhawa. Kahit saan naman tayo, may nakakasalamuha tayong mga tao na ewan, basta sabi nga, hindi natin mapiplease yung lahat. Kaya pinakamabuti pa rin yung mga idol, marunong tayong makisama. Dapat marunong tayong makisama sa ganitong ugali. Tayo na rin mag-a-adjust. Ako, kahit saan pwede tayo makisama sa mababait, makisama sa mga tarantado. Bago naman tayo tumino, dati rin tayong tarantado. Kaya alam ko yung galawan nyo, boy. Siyempre dito sa isla kailangan din ng tiyaga tsaka pasensya. Pag wala kang tiyaga, wala kang pasensya, nako, siguro wala kang tatagalang trabaho. Kaya kung merong konting gusot, merong di pagkakaunawaan, daanin na lang sa usapan, mabuting usapan. Ganun lang naman mga idol. Nasa malayo tayong lugar, malayo sa mga pamilya natin. Kaya nga sabi ko dun minsan sa post ko sa Facebook, salamat at meron akong gantong pamilya rito sa isla. Itong mga kasama ko ngayon. Iba-iba man kami ng ugali, pero sa pagtagal ng panahon feel na talagang buo na yung pamilya namin ngayon.
meron man nagkakatampuhan, siguro lilipas din yun. Shout out, Jesse George. eh, Nagkaroon din kami ng di pagkakaunawaan before, pero ngayon beshi-beshi na kami niyan. Si Brad Noe. Bro, sige, siguro paunahin muna natin sila. At mapapasama rin ako dyan sa content mo ngayon. Promise. Yun, basta yung mga aplikante na sumusubok mag-apply dito sa Cayman Island, magandang ano po yan dahil tong isla isang magandang opportunity para sa ating mga OFW. Tungkol sa sweldo, check. Magandang sweldo. Panahon, check. Hindi ka na mag-a-adjust. Same sa Pilipinas. Yun lang po. Basta yung palagi kong sinasabi, samahan ng dasal yung ating mga pangarap. So yung mga idol, may balita ko rin sa inyo mga idol, no? Dahil nasabi ko na ng mga nakaraang vlog ko, tayo mga nakapasok dito sa isla, merong 9 years allowed na magstay dito at magtrabaho. After nun, uwi tayo, pahinga ng 1 taon, balik uli. Pero meron po palang isang paraan para tayo makapag-extend o makapag-extend nga ng pag-stay dito sa isla ng more than 9 years. Ito yung kuhanin mo yung iyong asawa. Siyempre, kailangan kasal kayo. Kasi hanapin yung katunayan na kayo'y kasal. Pagka nag-grant na yung mga asawa nyo na dinala dito, pwede na kayong kumabit dun sa permit. Yan, kaya dito pwede yung kabit sa permit. Oh, baka isipin mo, ikaw na naman yun ha. Hindi ikaw yun. Hindi yung mga idol, yun nga, isang paraan, yung permit ng asawa mo na mayroon pa siyang 9 years, pwede kang kumabit doon. Kaya habang nandito yung asawa mo, kahit naka 9 years ka na, pwede mo pang ma-extend yun dahil doon sa permit niya. Yun po ang isang paraan na nalaman natin. Siguro yun muna ang ma-share ko sa inyo na info. At sa susunod na vlog natin, siguro makakausap na natin yung isang dog trainer dito sa isla, kung ano ba yung buhay niya dito, compare dun sa mga nakaraan niyang bansang pinuntahan, o hindi kaya yung isang construction worker. Yan mga nakaplano natin kausapin ng mga kaibigan natin, mga idol. Kaya siguro ayan, ganyan muna ang ating pag-uusapan mga idol. Hanggang sa muli, let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace. Yeah.